Amen. Okay, so again, the title of my message this morning here, okay? Umaga po dito. Ang title po ng message natin, Abhor that which is evil. Ang Romans chapter 12, pagka po inobserbahan nyo, para pong, kasi ang Book of Romans, sa totoo lang po, isa po ito sa aklat na malalim. Sa usapang doktrina, napakalalim po mga minamahal. And that is the reason why we need to study talagang deeper dito po sa aklat na ito. But noticeable na doon po sa masasabi nating presentation ni Apostle Paul ng doktrina, parang makikita nyo po na pagdating sa chapter 12, nag-shift si Apostol Pablo mula po sa usaping doktrina sa naging usaping buhay, mananampalataya, practical Christian living. Yung pong ating pong dapat buhay bilang mga mananampalataya. Mga kapatid, at dito ipinakita niya na ang genuine love ay hindi po pwede na masasabi po nating mag-tolerate ng kasalanan. Ang ibig sabihin, hindi lang basta natin dapat tanggihan ang kasamaan, kundi kapuutan ang kasamaan. And the word used by the Apostle Paul is the word abhor. Abhor. Ang ibig sabihin nito, to detest. Kasuklaman, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin. So maganda po na tayo kung ano po yung kinapuputan ng Panginoon, dapat kaputan din po natin. Okay? At kung ano naman ang nais ng Panginoon at inaaprubahan ng Panginoon, dapat doon po tayo. So again, the word abhor means to detest. 'Di ba? Mga kapatid, ang isang bagay po na dapat maging puso ng mga Kristiyano ay ang pagkakaroon ng tinatawag na kapuutan o kasuklaman sa tinatawag nating kasalanan. Yun po yung weight. Nung sinabi po ni Apostle Paul, let love be without dissimulation. Diba? Abhor that which is evil and cleave to that which is good. So, ang punto po, yung genuine love, hindi po pwedeng magtotolerate ng kasalanan. Okay? So, kaya dito po, magandang mapaalalahanan po tayong lahat. So, ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin po natin sa usaping ito. Again, Romans chapter 12, verse number 9. Sa mga interesado po ho, makita nyo po na ang lalim ng ating spirituality ay masasagot sa ating pong self-evaluation dito po sa Romans chapter 12. Because again, as what I have mentioned a while ago, na ang Romans chapter 12 ay nagdwell sa tinatawag nating practical Christian living. Yung buhay po ng mga tunay na mananampalataya. Pinasimulan nga po yan sa katanggap-tanggap na hain, katanggap-tanggap na paglilingkod. Yan po ang opening ng Romans chapter 12, di po ba? And then, in line with that, ito nga po yung sinabi niya sa verse number 9. Let love be without dissimulation, abhor that which is evil, and cleave to that which is good. And we should feel the heart of God. Sa sulat na ito ni Apostol Pablo. Mga kapatid, ang ating pong magandang bigyang pansin sa ating pag-aaral na ito ay ang pagkilala. Diba? Yung pong ating ma-identify yung masama. So, kaya siguro ang unang puntos natin, recognize evil clearly. We should recognize evil clearly. Ibig sabihin po, talagang dapat bilang Kristiyano, pagka sinabi nating evil, alam natin kung ano ang sinasabi natin. So, we need and we should recognize evil clearly. Kasi baka mamaya, may mga pagkakataon po na hindi lang umayon sa preference natin, masama na kaagad sa atin, mali na kaagad sa atin. So, hindi tayo ang basis. Ang basis po ay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, bago natin magawa na kaputan, kasuklaman, ang kasamaan, syempre kailangan ma-identify muna po natin na talagang ito nga ay kasamaan. At sabi ko, ang tungtungan natin ay ang salita ng Diyos. Hindi po ang kultura natin, hindi po ang preferensya natin, hindi po yung iniisip natin, kundi salita ng Diyos. Sapagkat ang masasabi po nating magdi-declare
ng kabutihan at kasamaan ng mga bagay-bagay ay ang salita po ng Panginoon. Mga kapatid, doon po sa panahon na sumulat po si Isaiah, 'di ba? Meron po siyang sinabi doon sa Isaiah chapter 5 and verse number 20, yung woe unto them that call evil good and good evil. Yan. At pagka po nag-observe tayo, mukhang nandoon tayo sa ganong kalagayan. Mukhang ang mundo natin, ang bansa natin in particular, mukhang nandoon na tayo sa ganong kalagayan. Na talagang parang tinatawag nating evil yung good at yung good ay kinukonsider nating evil. Kaya nga ang puntos natin, recognize evil clearly. Pag sinabi nyo po, kaya nga ang isang lagi ko pong binabanggit, mga minamahal, mga giliw ng taga-subaybay, sa maraming mga Kristiyano ngayon, minsan po ang akala nila yung pagiging close-minded, yun po ang conviction. O kaya ang feeling nila, ang tibay ng conviction nila, pero sarado lang pala ang isip. Di po ba? Kasi let us face the fact that as we continue on, as we grow sa ating pong Christian life, maraming mga bagay na masyadong pinaghigpitan po tayo, na kapag tinignan nyo, wala naman pong klarong batayan sa salita ng Panginoon. Kaya po namold sa isip natin na parang masama ang isang bagay kasi tinanggap natin ang turo ng hindi natin siniyasat sa banal na kasulatan. Kaya sa pagsulong natin at sa paglago natin sa ating Christian life, nare-realize natin na dapat hindi sarado ang isip natin. So dapat talagang para sabihin nating masama kasi sinabi talaga ng Bible na masama. Pag sinabi po nating mali, kasi sinabi talaga ng Bible na mali. At yun nga po ang tinuturo ng Bible. Kung talagang identified and recognized na talagang malinaw na malinaw, evil talaga, the will of God for us being believer is to abhor that which is evil. To hate, to detest, mga kapatid. Yan po ang masasabi po nating malinaw na turo ng salita ng Diyos. Kaya lang po, yun nga di ba? Sinasabi natin, ang tibay ng conviction natin, pero ang problema, close-minded lang pala tayo. Kasi pag sinabi natin conviction, dapat solido sa salita ng Diyos ang ating tayo. Yung iba naman, ang nakakalungkot, yung medyo tinitingnan mong close-minded yung mga naninindigan at ang tingin mo sa sarili mo, open-minded ka, na talagang lumalabas na compromiser ka na pala, na kung saan talagang gusto mo lang palang magawa yung mga gagawin mo ngayon at ginagawa mo ngayon. Tapos, magja-justify ka na dapat open-minded tayo. Mga kapatid, ito po ang isang napakagandang paalala sa bawat isa sa atin. Ay mali, di ba? Ang mali ay mali sa anumang panahon. Ang masama ay masama sa anumang panahon. Ang mali ay mali sino man ang gumawa. Ang mali ay mali kahit na ano pa ang katayuan ng taong gumawa. Sapagkat ang Biblia ay merong klarong deklarasyon, 'di ba? Sa kung ano po ang mali. Ang ibig sabihin, alam natin that everything that is not good in the sight of God, automatically evil po 'yan, mga kapatid. And for us to say that it is good because it's clear in the Bible. So, recognize evil clearly. Sa Hebrews chapter 5, verse number 14, niliwanag po, mga kapatid, na sa ating pong paglago, sa ating pong spiritual maturity. Remember, na ang sabi niya, yung strong meat belongeth to them that are of full age. At ang isa sa characteristics niya, yung ability to discern kung ano po ang good, kung ano po ang evil. So kaya kung tayo po sa ating spiritual life, medyo mahina po ang discernment. 'Di ba? Kasi doon sa kaso, sa sulat po ni Isaiah, yung mga tao, tinatawag nilang evil, yung good, at yung good, evil. Kumbaga, confused, mga kapatid, and corrupt at the same time. Diba? Confusion, corruption, compromise, yan po ang mga nagiging problema sa usaping ito. Kaya, recognize evil clearly. So, ang sabi po ng Hebrews chapter 5, verse number 14, yun daw pong mature, yun daw pong growing Christian, ang isa sa manifestation nito ay ang kakayahan po niya na ma-discern kung ano po ang mabuti at kung ano ang masama. At ang encouragement at challenge ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos sa chapter 1, verses 9 and 10,
ang sentro nito, sabi niya, approve things. Approve the things that are excellent. So, dapat kasi bilang Kristiyano, ang talagang atin pong titingnan kung ano yung tama sa Diyos, kung ano yung mabuti sa paningin ng Diyos, at kung ano yung aprobado po ng ating Panginoon. Mga kapatid, subukin natin ang lahat sa pamagitan po ng salita ng Diyos. We need to test everything by Scripture. And then, develop yung pong tinatawag na spiritual discernment, yung ating pong growth bilang mga mananampalataya. At wag po nating i-define ang buti at ang sama, ang kasamaan at ang kabutihan sa pamagitan po ng mundong ito, sapagkat hindi po ayon sa kung ano ang salita ng Diyos. So again, ang pinag-aaralan po natin sa mga ka-tune-in lamang ay ang Romans chapter 12 verse number 9, at medyo naging particular po tayo, mga giliw na taga-subaybay, sa statement o doon sa phrase na abhor that which is evil. Na niliwanag natin, ang ibig sabihin po ng salitang abhor is to detest. Hindi po ba? Not just to hate, but to detest, mga kapatid. Yan po ang ating pong kasuklaman. Yan po ang mas malinaw na malinaw po sa atin. Okay? So, yun po ang unang puntos natin. Recognize evil clearly. Okay? Abhor that which is evil, but make sure na talagang ma-identify mo kapag ka evil. So, pangalawa po, una, recognize evil clearly, and then reject evil completely. Refuse and reject evil completely. Abhor that which is evil. Mga kapatid, tinawag po tayo ng Panginoon para tayo po ay maging separated sa masamang mundong ito. Di ba? Verse number 2 ng Romans chapter 12. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, importante po sa Kristiyano na alam kung saan dapat humihiwalay. Alam kung saan dapat hindi nakikiayon. Dapat klaro sa iyo ang hindi pang-Kristiyano. Hindi para maging judgmental ka, hindi para i-condemn mo ang kahit sino, but make sure having the clear understanding from the Word of God and having the ability to recognize evil clearly, then reject evil completely. Pag masama, huwag mo nang bigyan ng kahit konting pagkakataon. Diba? So, kumbaga, iwasan na po natin. Dapat alam din natin mga Kristiyano kung saan tayo hindi dapat nakikita. Diba? Abstain from all appearance of evil. And then, niliwanag din po mga kapatid na huwag natin bibigyan ng puwang ang diablo. So, una po, recognize evil clearly. Pangalawa po, refuse or reject, diba? Evil completely. Yun po ang dapat maintindihan. So, sa Philippians, 1 Thessalonians, I believe, 1 Thessalonians chapter 5, verse number 22, yung sinabi pong abstain from all appearance of evil. Ganon din po sa Psalm chapter 97, verse number 10. Ye that love the Lord, hate evil. Yung mga nagmamahal daw po sa Panginoon, kinapuputan ang kasamaan. Hindi po pwedeng pagyakapin po natin sa buhay natin ang Panginoon at ang kasamaan. Hindi po pwede, mga kapatid. Kumbaga, yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso sa chapter 5, Ephesians chapter 5, verse number 11, di ba? Sinabi po dyan doon, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Yun po, mga kapatid. So, refuse sinful habits. Diba? Mga kapatid, and then avoid yung mga ungodly influences. Ang ating pong isang dapat maging hakbang bilang Kristiyano, alam mo ng masama, alam mo ng may impluensya ng kasamaan, so i-avoid na po natin. Diba? Refuse sinful habits and avoid ungodly influences. Pagka hindi po impluensyang makadiyos, medyo mas maganda po, para bang ang concept, plea temptation, kaysa sa tayo po ay kumbaga, tingnan nating lightly, parang ganun po, wag, mga kapatid. So, una po, recognize
evil clearly. Ang pinupunto ko po, dapat na-identify natin. Pagka masama, masama. Huwag na nating bibigyan ng katuwiran. Minsan kasi ang nangyayari mga kapatid, dumidepende tayo kung sino po ang gumagawa. Kaya naman nililiwanag ko na kahit sino po ang gumawa. 'Di ba? Ang mali, mali. Hindi po kapag ka ang gumawa nasa posisyon, halimbawa pastor, halimbawa po preacher, halimbawa po diakono, halimbawa may impluwensya, kahit sino po ang gumawa, 'di ba? Sabi nga po ng awit, right is always right and wrong is always wrong. And we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So, gawin ang tama sa lahat ng ating pong gagawin. Ang gawin po natin ay ang kalugod-lugod at tama sa harapan ng Panginoon. So, niliwanag natin recognize evil clearly, refuse or reject evil completely. Okay, thirdly and the last, kasi nandoon po sa concept ng talata natin, let love be without dissimulation. Ang ibig sabihin, ang pag-ibig, wag magkaroon, wag maging pagkukunwari. Okay, tanggihan, kasuklaman mo ang kasamaan, at ito po yung, 'di ba? Ito po yung isang magandang panig doon. Cleave to that which is good. Gusto ko pong nililiwanag yung pong salitang cleave, yung gamit po ng salitang cleave sa Bible. Kasi mapapansin nyo po na itong salitang cleave, nagamit po ito doon sa pagkakasal ng Diyos kay Adam and Eve. Remember, in Genesis chapter 2, and a man shall leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. So yung salitang cleave dito, ang ibig sabihin po is to stick to and to glue to. Ginamit po yan. Na masasabi po nating mensahe para sa mga nagpapakasal na talagang dapat para pong pandikit na pagka pinagdikit mo yan, huwag mong paghihiwalayin kasi masisira. So to stick to glue to, yan po ang gamit ng salitang cleave sa Bible. And then another time o pagkakataon na ginamit po yung salitang cleave sa Bible, yung pong nangyari po sa mga kapatiran, mananampalataya sa Acts chapter 11, I think. Noon sinabi po, and with purpose of heart, they would cleave unto the Lord. Remember that story? Na nasa persecution po sila, tapos pinadala po si Barnabas, at talagang makikita nyo po sa exhortation, ang mga Kristiyano po'y nanginapit sa Panginoon. Lalo pong lumapit sa Panginoon. So, yun po. So, ginamit po yan doon po sa pagkakasal ng Panginoon na sinabi po na ang si Adan at si Eva, tapos kung sino mang ikakasal, malinaw po, and a man shall leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Tapos yung mga nape-persecute na mananampalataya, nung in-encourage si Barnabas sa Acts chapter 11, ang sabi, and with purpose of heart, naging kapasyaan ng puso, and they would cleave unto the Lord. Sila po'y nanginapit lalo sa Panginoon. So, yun po ang gamit ng salitang cleave. Dito po ang sabi, mga kapatid, let love be without dissimulation, abhor that which is evil, and cleave to that which is good. Diba? Mga kapatid, ang sabi po, kapitan natin, manginapit tayo sa kung ano ang mabuti. So, ito po yung kabilang panig. Diba? Sa idea po ng abhor that which is evil, kasuklaman ng kasamaan, naniniwala po ako na ang pinakasusi dyan, kumapit tayo, manginyapit tayo sa kabutihan. Okay? So, remain in good continually. That's the key. Diba? Mga kapatid, para po tayo ay malayo sa kasamaan, ang susi po, manatili tayo sa kabutihan. Remain in good continually. Wag occasionally, continually, mga kapatid. Cleave to that which is good. It is not enough to reject evil, mga kapatid. We must pursue, di ba? Righteousness. We must cleave unto that which is good. Di ba? Cleave to that
which is good. Yan po ang gamit ng talata. Sa Psalm chapter 34, sinasabi po sa verse number 14, for the godly people to depart from evil and do good. Diba? Depart from evil and do good. Psalm chapter 34 po yan. Psalm chapter 34 verse number 14. Binanggit din po mga kapatid doon po sa Galatians chapter 6. Diba? Verses 9 and 10. And let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not, mga kapatid. Diba? Kaya kung meron daw pong opportunity, as we have therefore an opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Alam ko, mga kapatid, ito pong paalalang ito ay paalala na dinadala tayo sa konsepto ng human tendency o kahit na believer's tendency. Ang tendency po ng mga mananampalataya, mga kapatid, mapagod. Lalo na habang ginagawa mo'y mabuti, hindi po nabibigyan ng pansin o kaya ginagantihan po ng masama. Ang paggawa po natin ng kabutihan ay hindi po nakadepende sa ganti ng tao. Hindi po nakadepende sa kapulihan ng tao. Gagawin nating tuloy-tuloy ang kabutihan kasi naniniwala tayong bilang nasa Diyos, kabutihan ang dapat ginagawa po natin. 'Di ba? So mga Kristiyano, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. I believe Amos, sulat po ni Amos yan. Di po ba? Yung sinabing hate evil and love the good. Yung talagang kapuutan natin ang masama at ibigin natin kung ano po ang mabuti. So, consistently, itinuturo po ito ng Bible. Sapagkat ang Diyos natin banal. Ang Diyos po natin ay makatwiran at katwiran, mga kapatid. So, wala pong kalikuan sa Diyos. Walang kasamaan sa Diyos. Siya po ay banal na Diyos. Kaya naman po, ang mga Kristiyano, yun ang dapat na direksyon. Patungo sa kabanalan. Diba? Na mas piliin po ang kabutihan. Kaya nga, dito po sa sulat ni Apostol Pablo, makikita nyo po na dapat sa mga Kristiyano, ang takbo ng isip ay ang lagit-lagi iwasan, kapuutan, kasuklaman, ang kasamaan. Diba? Itakwil, kapuutan, kasuklaman, ang kasamaan. At para mangyari yan, una po, recognize evil clearly. Dapat meron tayong kakayahan na ma-discern po natin kung ano po ang masama at kung ano ang mabuti. Huwag po tayong sarado lang ang isip, mga kapatid. Hindi po dapat ang mga Kristiyano nakadepende sa kung ano yung narinig lang. Dapat sa Kristiyano nakadepende sa katotohanan. Kahit na po sa usapang church, huwag mong palabasin na ikaw dahil firm ka sa kung ano yung gusto mong maging practice, kung ano yung at ang basis mo lang, yun, sa ganun ka na-expose, yun ang orientation sa iyo. Hindi po sapat yun. Dapat habang tumatagal solidly, the reason why you are standing firm because you believe and you know that from God's Word, mali talaga, masama talaga. Diba? Mga kapatid, recognize evil clearly. Refuse. Reject evil, mga kapatid, talagang dapat completely. Diba? Pag masama, talikuran talaga, kamuhian talaga, kapuatan talaga. And then, yung ating pong third point, ang idea po is, yung pinakasusi, remain in good continually. Pag alam mong tama, huwag kang bibitiw. Pag alam mong tama, mga kapatid, ang pinakasusi niyan, punuin natin ang sarili natin ng salita ng Diyos. Listen to Believer's Breakfast every day. Amen? Yes. Study God's Word. Read your Bible, mga kapatid. Read your Bible. Study your Bible. Search. Dig deeper. And then memorize. Apply. Diba? Absorb. Apply. Yan po ang magandang magagawa po natin. So, fill your life with God's Word. So, maganda rin po, laging, pag alam mo ng tama, gawin mo na. Di po ba? Ang tamang panahon ng paggawa ng tama ay kapag alam mo na ito ang tama. So, dapat, mga kapatid, alam natin kung ano po ang mabuti at kung ano ang masama. So, dito po sa ating naging pag-aaral, mga kapatid, ang buhay na gusto ng Diyos sa atin ay buhay na naaayon sa kanyang kalooban.
sapagkat ang kabutihan ay sa Diyos at ang kabutihan, 'di ba? Ang Diyos, siya po ang masasabi nating magiging susi para sa ating pong kabutihan. Kaya yung tatlong bagay na pinag-aralan natin, huwag kakalimutan mga kapatid, dapat evil hater po tayo. Opo, sin hater po tayo. Yun po dapat ang mga Kristiyano. So, abhor sin. Diba? Adhere to the Savior, mga kapatid. And abound sa ating pong spiritual life. Ito ang mensahe po ng Panginoon. Abhor that which is evil. Ang ibig sabihin ng abhor is not just to hate, but to detest. Hindi lang kamuhian, kundi kasuklaman. At hindi. Yan po ang mensaheng hatid ni Pablo dito po sa Roma 12 at talatang 9. Mga kapatid, mga minamahal, nawa, muli po tayong napagpala sa napakayamang salita po ng ating Panginoon. Alam nyo, hindi natin kayang ubusin, diba? Hindi natin masasayod ang talagang pagpapalang taglay ng salita po ng Diyos. Kaya tuloy-tuloy lang po sa pag-aaral at na-appreciate ko po kayo. Nakakatuwang makita na ang ating pong mga taga-subaybay, kahit po anong oras, basta nakita na po, nag-tune in po tayo, well, purihin po ang Panginoon. Malaking kapakinabangan po ito. And hihingi lang po ako ng request sa inyo, Ngayon pa lang po, ipag-pray nyo na kasi mabilisan po ito na kailangan po naming makapag-accomplish para po kay Pastor Jabez sa kanya pong pag-stay sa London para po matutukan na po talaga ang gawain. So, pakipag-pray po natin, and if you feel like God is touching your heart, you can express. Kasi nag-uusap po tayo ng malaking halaga para po sa gawain po dito po sa London. Yung mga kapatiran po natin dito, sila po ang tumatrabaho ng mga usaping gastusin po dito sa London para sa processing ng paper po ni Pastor Jabez. Pero syempre po, Living Water Baptist Church, Santa Mesa in particular, so tayo po ay dapat maging ready para umakto. At ito na po yung magandang pagkakataon na masasabi natin na may share po talaga tayo. May contribution po talaga tayo sa misyon dito po sa London. So I hope na kayo po'y napagpala at I hope na ipagpe-pray po natin ang patuloy na pagpoproseso po ng papel po ni Pastor Jabez dito po sa Living Water Baptist Mission, London. Let us pray. Lord, thank you po sa mensahe. Salamat sa paalala. Nawa ang bawat isa po sa amin ay lalong nagkaroon po ng linaw ng isip sa usaping kasamaan. Napakaganda po na ang bawat isa sa amin ay pinaalalahanan ngayon. Pag alam na po naming mali, dapat po naming tanggihan, dapat naming kapuutan, dapat naming kasuklaman, at hindi po dapat dakilan Diyos na kami po'y nakikiayon sa kasamaan. Nawa, ma-recognize po namin kung ano talaga ang masama at ma-refuse namin at matanggihan po namin, Panginoon, kung ano po ang masama at manatili kami na nagpapatuloy sa kung ano po ang mabuti. May you continue to bless this ministry, Heavenly Father. And again, pagpalay mo po ang aking magiging pagmiministeryo dito po sa lugar ng London. And I pray, O Father, that you will continue to heal Sister Remy, Sister Marian, ganun din po, Panginoon, si Pastor Nolan, at ang hiling ko po, ikaw din po magpagaling kay Mama, sa mami po ni Mami Maan, Panginoon. May you continue to strengthen her, at yung kalooban mo po ang maganap dakilang Diyos. Kaya maraming salamat po sapagkat ikaw ang amin pwedeng panghawakan. Tagumpay din po sa anniversary celebration ng Berean Bible Baptist Church at ng amin pong camp, ang amin pong hiling. Si Brother Marlon Tahuna, palakasin mo po, makarecover po siya completely, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo. Muli po, maraming salamat aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito pong aming panalangin. Amen.